Mga kapuso, idinulog sa inyong kapuso Action Man ng isang dalaga ang umano'y problema sa kumakalat na maseselan niyang video online. Inilapit natin siya sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nakababakala ang sumbong na natanggap ng inyong kapuso Action Man mula sa 18 anyos na biktimang itago natin sa pangalang Stella. Kumalat niya ang kanyang mga pribadong video. Nagulat po ako, may nag-send po sa akin na friend ko na may kinakalat daw po yung girlfriend ng lalaki. So, madami na raw po nakakita na yung mga tropa. Ang lalaking tinutukoy niya, nakilala raw niya noong 17 anyos siya. Natutulog daw po kasi yung lalaki. Tapos po, kinalkal po yung cellphone ng lalaki ng girlfriend. Kinukumpleto mo na ikaw yung nasa. Mas mataas yung galit ko kaysa yung lungkot. Ang kinakalat po ng girl is yung information ko. Walang ibang hiling ngayon si Stella kundi ang maasampakan ng kaso ang utak sa pagpapakalat ng pribadong video. Dumulog ang inyong kapuso Action Man sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon sa batas, ipinagbabawal ang pagkuha at pagkalat ng mga sexual videos. At ito ay violation of laws natin, especially sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at sa ating bagong batas na Republic Act 11930, yung Anti-Online Sexual Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Exploitation Act. So ito ay RA 9995. Lalo na ang maling pagpapakalat nito na walang pahintulot sa mga taong involved. Nag-message kami sa kasintaan at sa lalaking kasama ni Stella sa video pero wala pa silang tugon sa amin. Nakapagpasa na si Stella ng kaukulang salaysay para makapagsampa ng kaso. Huwag silang mahiya kasi ang aming himpilan ay ino-observe din yung privacy. So meron kami mechanism na ito ay hindi malalaman because this matter is confidential in nature. Nagpo-prosper po ba yung ganitong mga kaso? Particular, itong in-endorso namin. Yes, nagpo-prosper ito. So lalong-lalo na ang ating mga complainant ay talaga aktibo yung nagpa-participate sa court hearing. So very thankful po ako na isang tawag lang po kay Sir Emil dahil po natutulungan niya po yung gantong case ko po na mahirap i-handle. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Matapos maantala ang diskusyon sa DPWH budget, ay natapos na ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa 6.793 trillion pesos na panukalang budget para sa 2026. Ayon sa DPWH, pagkakasyahin na lang nila ang inilaan sa kanilang mahigit 500 bilyong pisong pondo. Nakatutok si Bea Pinlac. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina, natapos na ng Bicameral Conference Committee ang diskusyon sa 2026 National Budget. Ang kabuuang halaga na nasa General Appropriations Bill, 6.793 trillion pesos. Sa halagang ito, nasa 529.59 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways na mainit pinagdebatehan sa BICAM. Umabot pa sa deadlock nang umapela ang DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado batay sa isinumite ng kagawaran na halaga ng construction materials. Matapos makapagsumite ang DPWH ng mas tumpak na halaga, may ibinalik na pondo pero hindi ang buong halaga. Indeed, malaki ang dapat tapyasin. At nung kinumpute nila, sinama na rin yung hauling, ibig sabihin yung tracking, logistics, ng materyales na kasama dapat sa costing. Ayun, lumalabas hindi 45 kung hindi 20.7 ang overprice. Sa halagang ito, 16.52 billion pesos ang inilipat sa PhilHealth. Ang national government
ay hindi ho nagre-remit ho ng tama sa PhilHealth. Dapat po ang remittance ng PhilHealth for 2026 is 69 million pesos, 69.7 billion pesos. Ang na-remit lang ho o i-remit o ibibigay lang ho natin through the GAA is 53.2 billion pesos. May 16.5 billion pesos na kulang. Yung natipid ho nating 20.7 billion, 16.5 billion ilalagay po sa PhilHealth. Natitira naman po na 4.2 billion dahil po maraming mga lugar ang nasalanta, marami ho tayong mga lugar na tinamaan po ng bagyo or earthquake, ilalagay naman po yung 4.2 additional sa NDREAM Fund. Ang sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon noon, magkukulang ang pondo para sa halos 10,000 proyekto kung hindi maibabalik ang buong 45 billion pesos sa kanilang budget. Pero ngayon, sabi niya, pagkakasyahin na lang nila ang pondo. Okay lang yon. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay malinis siya at ma-implement siya ng tama. We will make do with what the Senate and the House has approved. Gagawin natin yan. Gagamitin natin ng tama ang budget na ipinagkaloob sa atin ng ating Kongreso. Nakapasa rin sa BICAM ang mas pinalaking budget ng kontrobersyal na AIX o ang Assistance to Individuals in Crisis Situation na nasa ilalim ng DSWD. May 63.9 billion pesos budget ito. Tinaasan ng 32 billion pesos para di na raw kumuha sa unprogrammed budget tulad ng mga nakaraang taon. Isasama na rin kasi sa AIX ang mga beneficiaries ng AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program na tatanggalin na at hindi na popondohan. Kontrobersyal ang AIX dahil may mga nagsasabing naghihikayat ito ng patronage politics dahil inaakala ng mga beneficiaries na utang na loob ito sa mga politikong kasama sa pamimigay ng pondo. Kaya pangako ng Kamara at Senado na gagawin itong permanente parang 4-piece at lalagyan ng panuntunan para hindi magamit sa politika at maayos ang pamamahagi. Kahit sa MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Persons, aalisin na ang paggamit ng guarantee letter mula sa mga politiko para maka-avail sa programa. Ang Department of Agriculture, binigyan ng budget na nasa 185.75 billion pesos. Nung una, kinwestiyon ni Senator Ping Lacson ang listahan ng farm-to-market roads na kulang daw sa detalye tulad ng coordinates at plano. Babantayan daw ng Senado ang implementasyon nito at gagawa ng periodic inspection. Target daw na maratify ang BICAM report sa December 29. Sa December 29 din inaasahang maitatransmit ito sa Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Matapos maantala ang diskusyon sa DPWH budget, ay natapos na ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa 6.793 trillion pesos na panukalang budget para sa 2026. Ayon sa DPWH, pagkakasyahin na lang nila ang inilaan sa kanilang mahigit 500 bilyong pisong pondo. Nakatutok si Bea Pinlac. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina, natapos na ng Bicameral Conference Committee ang diskusyon sa 2026 National Budget. Ang kabuuang halaga na nasa General Appropriations Bill, 6.793 trillion pesos. Sa halagang ito, nasa 529.59 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways na mainit pinagdebatehan sa BICAM. Umabot pa sa deadlock nang umapela ang DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado batay sa isinumite ng kagawaran na halaga ng construction materials. Matapos makapagsumite ang DPWH ng mas tumpak na halaga, may ibinalik na pondo pero hindi ang buong halaga. Indeed, malaki ang dapat tapyasin. At nung kinumpute nila, sinama na rin yung hauling, ibig sabihin yung tracking, logistics, ng materyales na kasama dapat sa costing. Ayun, lumalabas hindi 45
kung hindi 20.7 ang overprice. Sa halagang ito, 16.52 billion pesos ang inilipat sa PhilHealth. Ang national government ay hindi ho nagre-remit ho ng tama sa PhilHealth. Dapat po ang remittance ng PhilHealth for 2026 is 69 million pesos, 69.7 billion pesos. Ang na-remit lang ho o i-remit o ibibigay lang ho natin through the GAA is 53.2 billion pesos. May 16.5 billion pesos na kulang. Yung natipid ho nating 20.7 billion, 16.5 billion ilalagay po sa PhilHealth. Natitira naman po na 4.2 billion dahil po maraming mga lugar ang nasalanta, marami ho tayong mga lugar na tinamaan po ng bagyo or earthquake, ilalagay naman po yung 4.2 additional sa NDREAM Fund. Ang sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon noon, magkukulang ang pondo para sa halos 10,000 proyekto kung hindi maibabalik ang buong 45 billion pesos sa kanilang budget. Pero ngayon, sabi niya, pagkakasyahin na lang nila ang pondo. Okay lang yon. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay maglinis siya at ma-implement siya ng tama. We will make do with what the Senate and the House has approved. Gagawin natin yan. Gagamitin natin ng tama ang budget na ipinagkaloob sa atin ng ating Kongreso. Nakapasa rin sa BICAM ang mas pinalaking budget ng kontrobersyal na AIX o ang Assistance to Individuals in Crisis Situation na nasa ilalim ng DSWD. May 63.9 billion pesos budget ito. Tinaasan ng 32 billion pesos para di na raw kumuha sa unprogrammed budget tulad ng mga nakaraang taon. Isasama na rin kasi sa AIX ang mga beneficiaries ng AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program na tatanggalin na at hindi na popondohan. Kontrobersyal ang AIX dahil may mga nagsasabing naghihikayat ito ng patronage politics dahil inaakala ng mga beneficiaries na utang na loob ito sa mga politikong kasama sa pamimigay ng pondo. Kaya pangako ng Kamara at Senado na gagawin itong permanente parang 4-piece at lalagyan ng panuntunan para hindi magamit sa politika at maayos ang pamamahagi. Kahit sa MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Persons, aalisin na ang paggamit ng guarantee letter mula sa mga politiko para maka-avail sa programa. Ang Department of Agriculture, binigyan ng budget na nasa 185.75 billion pesos. Noong una, kinwestiyon ni Senator Ping Lacson ang listahan ng farm-to-market roads na kulang daw sa detalye tulad ng coordinates at plano. Babantayan daw ng Senado ang implementasyon nito at gagawa ng periodic inspection. Target daw na maratify ang BICAM report sa December 29. Sa December 29 din inaasahang maitatransmit ito sa Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Tinawag na nuisance ni Quezon City District Representative Patrick Michael Vargas ang 1 billion peso class action civil suit na isinampa laban sa kanya kaugnay sa umunoy palpak ng mga proyekto kontra baha. Isinampa yan ng grupong United People Against Corruption kung saan kapwa akusado niya sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at ilang tauhan ng DPWH. Gate ni Vargas, politika ang dahilan ng pagsasampa ng reklamo. Buwelta pa niya, napatunayan na sa pag-aaral ng Quezon City Government na walang ghost project sa lungsod. Anya, maghahaindi sila ng legal na hakbang kapag nakuha na nila ang kopya ng reklamo at mapag-aralan ito. Worth it ang pagdayo ng ilan sa Ingrandeng Iwag Festival sa Pototan, Iloilo. Mula sa nagagandahang Christmas decor, may bonus pang mga performance mula sa ilang sparkle at kapuso artists. Narito ang report ni John Sala ng GMA Regional TV. Pototan, Iloilo never disappoints bilang Christmas capital ng Western Visayas. Mula sa Ingrandeng Iwag Festival na sinamahan pa ng level up na mga dekorasyong pang Pasko, marami ang namangha ng ilawan ng munisipyo, plaza at mga kalsada. Kaya naman worth it ang pag-aantay ng mga bisita. Very fantastic
Kaganami isang ila subong nag-upgrade ang ilang ang mga lights. Very good gid. Why kami mahambal? Tulad ng pamilyang ito na mula pa sa Marawi. Super nami. Worth it gid ang among kadto dire kay layo pa kami bay. Mas naging masaya at espesyal din ang Iwag Festival 2025 sa pagbisita roon ng Kapuso at Sparkle artists. Kabilang dyan sina Ara San Agustin, Jay Ortega, at Sanggang Dikit for Real cast Zonia Mejia at Matthew Uy. Enjoy rin syempre sina Jay at Ara sa kanilang Iwag Festival experience. Ako first time ko dito sa Iloilo pero na-enjoy ko talaga yung grabe, sobrang daming tao. Thank you dahil nakiselebrate sila, nakiselebrate kami. So, nabuo nila yung Iloilo experience namin. Di rin nila pinalampas ang paggawa ng sikat na delicacy ng Pototan na adipahol. Ang saya! Madali lang siya gawin pala ha. At nung natikman namin, masarap. Saka parang nandun na yung asukal niya talaga eh. Hindi mo na kailangan ng asukal eh. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa isang paputok na sumasabog kahit hindi sinisindihan. Yan ang dart bomb na nasa listahan ng bawal na paputok. Arestado ang ilang nahuling nagbebenta nito, nakatutok si John Consulta. Exclusive! Tasan mo. Tas? Okay. Ganyan kalakas ang paputok na binebenta ngayon ng palihim sa merkado. This is a dart bomb. Dart bomb ang tawag sa malakas na paputok na ito na ayon sa pulisya ay lubhang delikado at nasa listahan ng mga pinagbabawal na paputok ng PNP. Parang pillbox na ihahagis mo lang ito. Meron siyang parang kung yung sa pana, meron siyang pakpak. Ito ay yung ihahagis at pag nagkaroon na ng impact is ito'y kusang pumuputok. Hindi ito sinisindihan. Once na inihagis mo ito, wala na tayong control dito, no? Puputok at puputok ito. Alam natin yung mga bata nagtatakbuhan dahil sa saya and at pag merong naghagis nito is itong mga bata ito yung magiging biktima dahil nga wala tayong control dito. Once na pinakawalan natin itong dart bomb, pwedeng ang tatapaan yung mga bata na nagsasayahan. Sa tulong ng isang asset, nahuli sa rapid operation ng Regional Intelligence Division 4A ang ilang nagbebenta ng dart bomb sa Calabar Zone. Online anila ang transaksyon at via e-wallet ang bayaran. Mahigit 1,000 dart bomb na may iba't ibang laki at kulay ang nakumpiska sa sunod-sunod na operasyon. Nagkaroon tayo ng test buy hanggang sa nag-buy bust tayo. At yun nga, sunod-sunod yung buy bust na ginawa ng ating kapulisan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang inarestong suspect na sinampa na ng paglabag sa RA 7183 o an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Paalala ng PNP sa mga nagbabalak bumili ng paputok para sa bagong taon, siguruhin hindi illegal na paputok ang inyong bibilhin. Doon sa mga may balak bumili, no? Huwag na nating tangkilikin to. No? At doon sa mga may balak magbenta is baka pulis ang mapagbentahan nyo at sigurado ko no makukulong kayo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na nagpapaulan sa bansa ang tatlong weather systems. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang posibleng magdala ng katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Palawan at Southern Mindanao. Amihan naman ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon at Easterly sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Posible ang hanggang malalakas na pag-ulan sa Quezon, Bicol Region, pati sa Northern at Eastern Samar. Nananatiling mababa ang tsansa na mabuo ang isang low pressure area sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa ngayon. Batay sa datos ng Metro Weather, bukas may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Cordillera Administrative Region. Sa gabi, posible ang moderate to intense rain sa ilang bahagi ng Quezon Province, Bicol Region at Oriental Mindoro.
Mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din ang moderate to heavy rains sa maraming bahagi ng Visayas, lalo sa gabi. Halos buong Mindanao naman ang posibleng ulanin sa hapon. Maraming lugar ang posible ring makaranas ng malalakas na ulan. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang posibilidad ng biglaang pagbuhos ng ulan dahil sa thunderstorms. Get ready for some sexy and intense scenes na mapapanood soon sa upcoming Kapuso Afternoon Prime series na House of Lies. Ano kaya ang masasabi ng cast na ang ilan ay first time lang magkakasama sa serye? Makichika kay Aubrey Carampel. In their fiery red outfits, ang mga bida ng upcoming GMA Afternoon Prime series na House of Lies na sina Beauty Gonzalez at Chris Bernal. Nagre-represent daw ito sa kanilang fierce characters sa bagong Kapuso serye. Sabi ni Beauty, full of deception and betrayal ang serye, kaya marami raw silang intense scenes. First time ding makakasama ni Beauty si Mike Tan. Yes, mabigat yung mga eksena. At the same time, madaling-madali lang kasi ang sasaya ng mga kasama ko eh. Marami nang nabisto, marami nang revelations yung mga na-taping namin. Nag-enjoy pa rin kami, magaang pa rin before the take. But of course, kapag take na, andyan na yung mga intense moments. Ito naman ang pagbabalik Afternoon Prime ni Chris Bernal na ang karakter ay may pagka-daring and sexy. Yung mga eksena ko, naku, may mga love scenes na hindi ko alam kung okay ba sa asawa ko. Hindi ko na napaalam. Mabuti na lamang daw ay feeling safe siya sa katambal na si Martin Del Rosario. Every time na may ganyang scenes, mga sexy scenes, kailangan mutual yung respect niyan. Alam mo yung boundaries. Kasama rin sa cast sina Kokoy De Santos at ilang young sparkle artists, pati na ang ilang veteran actors na sina Lito Pimentel, Snooki Serna at Jackie Lublanco na balik kontrabida. For me, parang paano ko kaya siya iibahin? So I'm trying to make Regina very different from Ruth that I did in Widow's War and the other characters. But I'm having fun. Abangan ang House of Lies sa pagpasok ng 2026. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.